Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Itong mga banat nito. Ito kasi siga doon eh. Tinitrigger ho tayo nitong si Larry G. Ito, sinasabi niya, dinala daw ho ng mga Ilocano, ang mga kababayan nitong si Marcos Jr., itong si Vice President Sara Duterte. Nung chinek ho natin, nagkalitaw-litaw, malaking bahagi ho ng Norte, ang dinala ho nila si Binay. Nakikita niyo ho yan, Binay. O Binay, yung baluarte lang ho nitong si Amy Marcos, yan yung yan yung tawag dito. Anong tawag dito sa lugar na to? Nagpunta na ho tayo dito. Doon sa mayroong windmill, yan. Yung lugar na yan, doon lang ho talaga, yung may yellow na yan, yung may yellow ho sa pinakataas. Yan sa katabi, yun na, yung sa pinakataas na yan. Yun lang yung bahagi na yun, yung bahagi na yun, yung baluarte ng mga Marcos, yun lang hong nagdala sa mga Duterte. Pero karamihan ng Norte, yung Pangasinan, Tarlac, ang dinala ho nila, yan si Grace po. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, kaya wag mo kaming pabidahan na yung mga taga-Norte, yung solid North kung tawagin, dinala ang mga Duterte noong 2016. Magsisinungaling ka na rin lang, ayusin mo na lang ka doon. Kaya sinampal ho siya ng katotohanan nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Ang malaking bahagi ho talaga na kumarga dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may bahagi ng Visayas at solid Mindanao ho talaga mga kababayan. Kaya para sa mga senatorial candidate natin, wag ho kayong mabahala. Pagka kinarga ho kayo ng Mindanao at medyo nakakuha ho tayo dito sa NCR, National Capital Region, itong mga medyo blue-blue dito, naku, sigurado, 100%, mananalo ho yung ating mga kandidato ng pagkasenador. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo. Dito ho muna tayo kay kay punta ho muna tayo dito kay General Diwata. Ito kasi pinaka-latest ngayon eh. Itong si General Diwata, nakikialam ho siya kaugnay doon sa mga pronouncement ni Tatay Digong. Hindi rin ho tumatawa yung mama na yan. Malungkot ho yan. Hindi ho marunong tumawa yan. Pakinggan ho natin to. Sinampahan na po ng reklamong inciting to sedition at Nako. unlawful utterance si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin ang kanyang sinabi tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Inihain po yan ni PNP-CIDG Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Yes, si Torre, baka nagpapataas din ho siya ng sweldo. Baka nagpapataas din ho siya ng sweldo, kaya talagang todo banat ho siya, meron lang ho siyang marinig dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang kinukulayan ho niya, no? Kahapon. Ayon kay Torre, wala na dapat po ang mga pahayag na patayan sa bansa na ginagawa lang joke ng dating Pangulo. Giit pa niya, hindi raw pwedeng maliitin ang mga birong galing sa bibig ng dating Pangulo dahil pwede rin itong seryosohin ng kanya raw mga taga-suporta. Binueltahan naman Hindi naman kami mga tanga. Kami mga taga-suporta ni Tatay Digong, yung mga nakikinig sa kanya na hindi taga-suporta, sila yung mga tanga.
Pero kami mga taga-suporta talaga, yung tawagin ni DDS, hindi naman kami maniniwala dyan. Ito talagang si Dating Diwata. presidential spokesman Salvador Panelo ang pagsasampa ng reklamo ni Torre. Ayon kay Panelo, ignorante ang general at walang saysay ang paghahain nito ng reklamo at madali lang daw i-dismiss ang reklamo dahil wala itong legal na basihan. Sa iba pang mga balita, handa raw tulungan ng Department of Migrant Workers o DMW. Ayun na nga mga kababayan, hanggang doon lang ba yung balita na yun itong si Ma'am DJ Chacha? Uy, Goyo, kung gano'n, punta na ho tayo dito sa I'm ating aware that dito sa ating pinakapaksa dito sa video na to, ang pag-urong ng yagban nitong mga congressman dahil siyempre no, nagpunta na ho sa Supreme Court yung ating mga iniidolong vlogger para questionin yung mga kabalbalan na ginagawa nila dyan sa TRICOM na yan. Ito, pakinggan ho natin itong si Robert Ace Barbers. one, if I may be recognized. Yes, the Honorable Barbers is recognized. Mr. Chairman, I just would like to reiterate that the objectives or the objective of the hearing that the Tri-Committee is conducting is not to suppress the freedom of expression or the freedom of speech. In fact, we are all aware that this is provided for in our Constitution. And we'd like to respect and honor the right of everyone to his own opinion and to his own expression. Contrary to what others may be thinking, this is not in any way, Mr. Chair, a tool to suppress their expressions or their opinions on certain or several issues. Whether it may be in political point of view, or maybe economic point of view, or even other point of views. It's just a way of perhaps adopting what are the best practices of other countries in relation to the employment or deployment of social media platforms. Our take, Mr. Chair, being members of the 19th Congress, is to establish a set of rules conscious of course, the constitutional right to freedom of expression. Yung sa atin lamang po ay isang polisiya or framework na kung saan ay hindi magamit po ang mga social media platforms for spreading fake news or espousing disinformation, misinformation, or malinformation. And that is perhaps, Mr. Chair, what this representation would like to make it clear. No? Though there are some bloggers who have been hitting members of Congress, we don't mind. In fact, we don't mind if you start hitting us. Even if you do that 24 hours, 7 days a week, 365 days a year, that's your right. Bakit kayo nagpatawag ng hearing? Kung yung pagbanat pala sa inyo, hindi nyo mang iniinda. Ito talagang si Robert Ace Barber. So binubola mo na naman kami eh. Talagang pa-virgin effect ka na naman eh. But please, be careful with what you post online. Because if these are found to be fake or lies or falsehoods, then there are laws that can be used to penalize those who have abused that freedom of expression. Kaya po tayo may mga batas. And let me remind them too that this right, though it is provided for in our Constitution, is not an absolute right. So para lang po malinaw, to put the discussion in the context of what we want to achieve in this particular hearing, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Ayun, narinig nyo ho mga kababayan, wala na ho yung angas nila. Pumunta kayo dito. Sagutin nyo yung mga tanong namin. Matatapang lang kayo sa mga vlog nyo. Di ba? Ganyan ho sila kung bumirada dyan sa nung huling hearing. Ngayon ho, medyo kumambyo ho sila sa patras. Siguro, in-advise ho sila ng kanilang mga abogado, karapatan nilang bumanat sa social media.
Kung meron silang mga fake news na ipinapakalat, pwede nyo naman silang sampahan ng kaso. Ang problema ho dito sa mga ungas na to, dito sa mga congressman na to, nagpadalos-dalos na naman ho sila. Nagpadala na naman ho sila sa kanilang mga emosyon. Kaya yan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin ang pagtatanong nitong si Robert H. Barber sa representative ng Google Philippines diyan sa pagdinig ng TRICOM. Pakinggan ho natin. Nasupalpal ho sila dito sa sa representative ng Google. Ito ho. Ito. The members of the committee. Mr. Chairman, just a clarification. Yes, Barber's Yes, recognized. Attorney Gonzales, would you be able to tell this committee kung how many of our vloggers or the ones that use the YouTube social media platform are able to monetize? Would you be able to tell us that? And if you can, what is the ballpark figure of the amount of the revenues that these vloggers make? Mr. Chairman, I think tens of thousands of Filipino creators are in the YouTube partnership program. And all of them are monetizing? Once you are in the YouTube partnership program, then that means that you are monetizing your content. And would you be able to tell us, give us a ballpark figure as to how much revenues do these vloggers make? I think the YouTube, Google, as a public company, is able to disclose its revenues, but I would not have the ability to give you the specific details for the I Philippines. understand, yeah. Nako, gustong ho talaga malaman nitong si Robert H. Barbers yung revenue ng mga vlogger na sumusweldo dito sa sa Google, no, sa YouTube, no. Yung revenue ng mga sumisweldo sa Malacanang, ayaw niyo malaman. Dapat to kung inaalam niyo yung sweldo ng mga yung kanilang sweldo ay nanggagaling sa Google o sa YouTube Philippines. At yan hindi galing sa politiko. Galing yan doon sa kanilang pagsasalita, paglalabas ng opinyon sa social media. Dapat mas tanungin ho natin yung mga individual na tumatanggap ng pera sa Malacanang para banatan ang nagdaang administrasyon. Di ho ba mas fair yung ganon? Para pares lang ho. Kasi yarin lamang na nabanggit nyo na, siguro kumbinsido na ho kayo ngayon na hindi nang gagaling sa Pogo yung perang nakukuha ng mga nagsasalitang vlogger sa social media na kung saan binabanatan kayo. Malamang sa malamang, na kayo, na-realize nyo na parang mali ata tayo doon Parang mali ata tayo na ikonekta sa Pogo at saka sa illegal na pulburon nitong pagbablog nitong mga vlogger na to. Kasi mga mukhang decente naman yung iba nagmumura. Yung iba bumibira ng hindi natin malaman kung anong mga salita ang mga ginagamit at hindi ho tayo against doon. Karapatan ho ng bawat Pilipino na mag-express ng kanyang saloobin sa social media, sa bahay niya o kung saan sa karsada o kung saan pa man. Wala ho tayong problema diyan. Karapatan mo 'yan karapatan mong magsalita, karapatan mong maglabas ng saloobin sa karsada, di ba? As long na hindi ka naghihikayat ng kung ano-ano pa mga krimen, di ba? Wala akong problema 'yan. Pero pagka pinasok nyo na yung space na kung saan sinasaring nyo na yung karapatan ng mga individual na nagsasalita sa social media, talagang meron mo kayong kalalagyan. But the reason why I asked that, Mr. Chair, is because we'd like to find out what motivates the vloggers, the so-called vloggers. I'm not generalizing, but what I'm saying is that there are very few of them who actually are motivated by the monetization, by these social. Kalma lang, Brad. Yung iba siguro, monetization. Yung motivasyon ng iba dyan, nung talagang lumaki ang views, talagang nag-full-time sa pagbablog. Tingnan nyo ho yung natin, yung mga video. Doon sa baba ng mga video natin, wala tayong mga views dyan, pero dire-diretso tayo sa paggawa ng content. Kasi prinsipyo yun sa atin, hindi pera. Ayusin nyo siguro yung iba dyan. Siguro yung iba motivasyon, pera. Pero tayo, sigurado tayo sa sarili natin, prinsipyo yung atin dito. Since 2016, sinusuportahan natin si Tatay Digong. Noong una, Ace Barbers, siguro yung iba dito, dahil mga, hindi naman natin sinasabing sobrang tagal natin, yung iba baguhan lang,
pinagtanggol pa ho namin kayo, Robert H. Barbers, nung panahon ni Tatay Digong. Kasi ano ho kayo nun eh, di ba, linoko nyo yung sambay ng Pilipino, yung kesyo, suportado nyo yung war on drugs nitong si Tatay Digong. Kasi siya yung dangerous drugs sa committee chairperson noon. Kahit ngayon ata siyang may hawak ng committee na yan. O pagka merong investigasyon, iniimbestigahan dyan sa House of Representatives, yung ipinagbabawal na droga, bilib na bilib po tayo dyan sa mama na yan. Pero noong nagbago ng administrasyon, doon na ho lumabas ang tunay na kulay niya. No? Hindi kita minumura, pero masakit ang katotohanan na balingbing ka. At ano ka lang, yung, kung sinong nakaupo, doon ka lang. Diba? Yun ang katotohanan doon. social media platforms. And the only objective is to generate engagements, a higher number of engagements in order to convert this to cash. Tama, di ba? Chill. I think that's the motivation of some of these vloggers who peddle fake news. And you know naman how it is, no? When a fake news is being posted online, people has different reactions. One would probably, if one sees it, probably would say, totoo ba ito? Or the other would say, ay, totoo ito. Kasi galing ito kay ganyan. Or would say na, teka nga, tanong ko nga kay ano, ipasa ko ito. So that creates engagements and increases the number of people who actually has seen a post that could be fake or could be false. So, anong mechanism meron si YouTube to be able to limit, if not eliminate, these kinds of peddling of falsehoods? Mr. Chair, I'd just like to share some relevant provisions of the advertiser-friendly guidelines which all YouTube creators need to comply with. So some of the things prohibited are inappropriate language, shocking content, hateful and derogatory content, as well as incendiary. Ano yung mga siniselect namin dito sa YouTube, pagka nag-upload kami, sinasabihan namin itong si YouTube, binibigyan namin siya ng abiso na ito ang uri ng content na i-upload ko ha, hindi ito para sa bata, huwag mong ipakita sa mga bata. At yung mga salitang ginagamit namin ganitong mga salita yan. Ha? Yan ang binabanggit nitong YouTube representative, Google representative. Yan ho yung kumbaga setting, isiniset namin yung mga video kung sino lang ang pwedeng manood. Kung para kaninong audience ito. Hindi para sa mga bata, hindi pwedeng makita ng bata, at kung ano yung mga salita na ginagamit. Diba? Kung anong klaseng content yan, politika ba yan, o kung ano pa man. Diba? Kung mayroon kang binabanatang certain individual, meron hong option yon. Ha? Ngayon, kung merong mura, puro mura yung ginagawa mo, meron din ho yan. Kaya itong si Robert H. Barber, siguro nag-consult na ho siya doon sa mga vlogger na kung paano ba yung pag-upload yan. Lahat ba nakikita ng mga pakibabata, nakikita yung mga ganyang klaseng content? Hindi ho kasi nila alam mga sinasabi nila. Kumbaga nagpapabida ho sila, nagpapaboka, gusto nilang palabasin na smart sila sa TV, yung gusto ho nilang i-mislead yung ating mga kababayan na yung mga vlogger na yan, yung mga kalokohan nila, pagmumura nila, pati mga bata nakikita. Yun ho ang problema nila, hindi ho nila alam ang kanilang mga sinasabi, kaya patawarin na lang ho natin sila. Tuloy. And demeaning content. Does YouTube recognize vulgar languages or let's say yung pagmumura? Does YouTube consider this as obscene, vulgar, therefore gives them the right to take it down? In certain cases, that might fall under incendiary and demeaning. So let me just read what is stated. Content that is gratuitously incendiary, inflammatory, or demeaning may not be suitable for advertising. Okay, so kasi the reason why I asked that, parang it seems that napapabayaan natin yung mga nagmumura eh. Ano ba Diba? problema mo sa pagmumura? Ano ba problema niyo? Pati ba yung pagmumura ng sambayan ng Pilipino, pinakikialaman nyo? Ito talaga si Robert H. Barbers. Kahit magmura ng magmura yan, kung doon niya na ilalabas ang kanyang saloobin, wala tayong problema. Pero tayo dito, siguro hindi tayo pinatutungkulan ni Robert H. Barbers kasi di naman tayo nagmumura eh.
Unless na lang pilitin mo akong murahin kita, Robert H. Barbers, talagang mamumura kita. Pero kung ganyan-ganyan lang, di naman kita mumurahin. Kung yung taong na nagmumura, na gumagamit, nagpo-post ng kanilang mga content online ay nagmumura, character na huli na yun. Maaaring pinalaki sila ng mga magulang nila na pinayagan silang magmura. Pero the question is there a mechanism? Yung YouTube ba, pagka nakita niyang nagmumura, ano ba yan? Kahit man lang sana yung di ba, yung mayroong, paano tawag doon? Yung imbis na nagpatuloy yung nagmumura, parang yung parang ini-stop yung word na yun or something. Meron ba kayong ganung mechanism? So as mentioned, if the content of the creator is already violative of our advertiser-friendly guidelines, YouTube might enforce some monetization policies. Yes, but do they recognize yung vulgar languages na Tagalog, which gives them a ground to take it down? Do they recognize that? YouTube does have language experts in Filipino and other local dialects. So these are not AI generated, kumbaga hindi nila tinatranslate. Walang mechanism na We use a ganun. combination of both machine learning and AI assisted technologies, but at the same time, we also do have human reviewers who are fluent in the local dialects. So human reviewers. So it's still dependent pa rin siya sa mga human reviewers. Combination, Your Honor. Okay, kasi alam mo, I'm sure you will agree with me na maraming mga vloggers na para lang maka-generate ng mapansin, ika nga, no? Nagmumura, no? In fact, bastos di ba? Hindi naman natin sila masisisi o hindi natin masisisi kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang dahil siguro, pinalaki silang bastos di ba? Yun lang sinabi sa akin ni Congressman Marcoleta na hindi dapat ganun. Dahil alam mo, tinuturuan natin yung ating mga anak na maging magalang, di ba? Na maging Ito naman si Robert H. Barbers. Tanongin niyo muna kasi yung mga settings, kung nakikita ba ng mga bata yung pagmumurang ginagawa ng ibang mga vlogger. Di ba? Yun lang naman ho yun. Yung isang channel nakaset na ho yan, di pwede sa 18 below yung mga makakapanood niyan. Talaga si Barbers. respectful. Hindi yung vulgar na bastos. Di ba, aling batikusin ka, huwag ka lang magmumura. Kasi subukan mong sabihin sa akin harapan yung ganun. Anong pakiramdam mo? Di ba? Pero kung online, kung magmura, kala mo ang tapang. Di ba? Kaya nga sabi ni Congressman Marcoleta sa akin, hindi dapat pinapayagan yung mga ganun. Because we have laws. Lalo na kung Meron ho bang batas na nagbabawal na magmura o murahin itong mga individual na to? Paano ho kung ang minumura yung ginawa niyong aksyon at hindi naman kayo? Ngayon natatamaan kayo dahil itong mga vlogger na to nagre-react lang sila doon sa action na ginawa niyo at hindi naman talaga kayo ang minumura niyo. Paano naman kung napamura sila dahil doon sa mga kabubuhan niyo? Anong magagawa ho natin doon? Kunyari, bobo talaga nitong si Barbers, di ba? Bobo talaga nung ginawa nitong si Barbers. Paano ho pagka ganun? Mali pa rin ho pagka, di ba? Namura kayo dahil dun sa kabubuhan nyo dyan sa mga kagaya ng hearing na ginagawa nyo na yan. Di ba? Kunyari, nag-react kami doon. Kailangan kaming parusahan dahil sa pagmumura, dahil doon sa naging reaksyon namin doon sa mga kabubuhan niya ginagawa niya. Ganun ho ba ibig niyo sabihin? Kasi kung wala naman kayong gagawin ng mga kabubuhan, hindi naman ho kayo mamumura. Kasi kada aksyon nyo, kada galaw nyo dyan, yun lang naman ho tinitingnan namin. Hindi ho yung personalidad nyo. Kasi personal din, basura ho talaga. Wala namang kwenta yan di ba? Balingbing lang naman ho kayo Wala na doon. Given na yun. Wala ho kayong kwentang politiko. Wala ho kayong maiaambag sa sambayan ng Pilipino. Kaya manahimik na lang kayo. Given na yun. Pero dahil wala na nga kayong kwenta, wala na nga ho kayong nagagawa, ngayon magsasalita pa kayo ng kabubuhan, talagang mayayari ho kayo. At yung re-reactan namin, yung mga kabubuhan nyo. Pero yung pagiging walang kwentang politiko nyo, given na yun. Kahit hindi ho namin i-emphasize yun, nakikita na ho yun ng sambayan ng Pilipino. Kaya please, Mr. Robert H. Barbers, tigilan nyo ho yung mga kabubuhan na yan. defamatory, tapos may kasama pang mura. Bakit hindi kayo magmura harapan, di ba? Kung pumunta kayo rito, Harapan kita, Ano mo? pumunta
Hindi, yung kay ano, wag na. Atin nyo kami, magmura kayo, something like that. E tingnan natin anong mangyayari. Eh, away Yun, ito matapang kayo kasi politiko kayo. Yan ang problema sa inyo, mga arrogante, mga politiko kayo, may bodyguard kayo, may pera kayo. Pag minura kayo, magagantihan nyo. Yun ang problema. Kaya yung mga kababayan natin, naglalabas ng saloobin sa social media. Oh, gusto nyo, puro kabobohan ginagawa nyo, hindi kami magsasalita. Hindi kami magre-react. Walang pupuna sa mga ginagawa nyo. Paano, mumurahin ka na lang namin? Gusto mo, mamasahe pa kami papunta dyan sa batasan? Walang yaka. Kung gusto mo palang murahin kaharapan, bigyan mo ng pera, pamasahe yung mga nagmumura sa'yo para magpunta dyan. Gusto mo pa kami pa maghanap? Demanding ka rin walang yaka. Walang yaka tong si Barbers. Kung gusto mong mamura ka ng harapan, yung mga nagmumura sa'yo, bigyan mo ng pamasahe, ha? Yung para doon sa mga nagmumura kay Barbers kasi di ko naman to minumura eh. O yan ha, sinasabihan ko na kayo, wag kayong makipagkita hanggat hindi niya kayo binigyan ng pamasahe. mangyayari. Kung magharap-harapan kahit nagmumurahan kayo, di ba? Alam mo naman, hindi naman normal yung ganun. Ngayon, because of the advent of social media, people like perhaps maybe expressing their dissent or maybe dislike to a person, to an institution, to an organization by using vulgar language. Di ba? Eh siguro pagka ganun yung tao na mura ng mura, hindi mo naman natin masabing walang pinag-aralan yun. Wala lang pinagkatandaan malamang, no? At hindi dinidisiplina ng magulang niya. Kawawa ang magulang nun. Nakakahiya. Diba? Nakakahiya na yung anak mo bastos, ganyan. Eh kung magsalita pa ng mga kabastusan, eh parang walang anak na mga babae. And that is the reason why I asked that if ever there are mechanisms in that social platform that can control that. If not, that's fine. That's okay. Yeah. Mr. Chair, so let me reiterate, all content monetizing with ads must follow our advertiser-friendly content guidelines. And one of the advertiser-friendly guidelines is inappropriate language. Content that contains profanity or vulgarity at the start or throughout the majority of the video may not be suitable for advertising. And some of the enforcement mechanisms that can happen to a creator that violates these policies are: number one, withhold, adjust, chargeback, or offset earnings or payment. Number two, limit ad revenue from the video. Number three, suspend participation in the YouTube Partnership Program. Hindi ko nila alam yan. Hindi ko alam ni Ace Barbers yan, yung magkukulay orange yung monetization logo. Ibig sabihin, hindi majority sa mga advertiser, hindi ko magpapalabas ng advertisement sa mga video. Pero kahit na kulay yellow, bakit tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng content? Yung iba, kasi nga sumusobra na yung mga politikong kagaya ni Ace Barbers. Wala ho silang pakialam kung merong ads o wala. Ang importante, makapaglabas ng saloobin sa social media. Yun ho yun. Hindi ko naiintindihan kasi mga puro pera eh. Mga mukhang pera, kaya yung utak nila puro pera pumapasok. Ads, pera. YouTube Partner Program, pera. Bigyan ng tax. Gawan ng tax. Yung ano na yan, di ba? Ganyan ho sila dyan sa House of Representatives. Naku, baka tayo pag-initan ni Ace Barbers. Ace! Maraming mas malaki sa akin dyan. Sila unahin nyo. And finally, suspend or even terminate the YouTube channel. Ha? Diba? Nandyan yung mga vlogger ng nasa kabilang kampo. Ano yan, diba? Lalaki ng mga yan. Kumustahin natin yung mga yon. Kilala nyo naman kung sino yung mga vlogger sa kabilang parlor na yan, diba? Yung nung pagkapanalo ni Marcos Jr. dahil nakita niya na medyo sumasablay-sablay itong si Marcos, hindi na muna ako magpupolitika. Distansya na muna ako sa politika. Kaya siguro yung mga kasama niya nabigyan ng malaki sa Malacanang at siya hindi na pinapansin. Maya-maya nung nangailangan na ng tulong yung Malacanang, siguro pinatawag itong tago na lang natin sa pangalang ano bang pangalan na itatago natin dito sa vlogger na to? Tago lang natin sa pangalang Sanga. Hoy, di ko binabanatan ha. Sino ba yun? Ngayon, bigla-bigla politika. 1 million subscriber. Hindi natin papatawag yan.
Oh, hindi natin napapatawag yan. Partida, baka yan, pati meron ng monetization, meron pang Malacanang yan. Baka double action ang ginagawa. Bahala kayo dyan. Basta ako, wala akong binanggit na mga. Ay, nako. Okay. Last question, Mr. Chair. Are you Parang wala kang kaaway PH. Gumagawa ka ng kaaway mo. Okay lang, sige. don't mind, my colleagues would not mind. I just wanted to ask, why do you monetize? Why? What is the logic behind monetization? Because if you monetize, this probably is the main motivator or the main motivation of these people who are engaged in these kinds of ads in the YouTube. Bakit kayo nagmo-monetize? Mr. Chair, monetization through advertising is what pays for the service. So the ability for YouTube to be able to provide a free service to billions of people all around the world is supported by advertising. So basically, it's advertising. That's correct, Mr. So Chair. commercial. Tama? So talagang generation of revenues. Di ba? So that's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Your Honor. Thank you, Attorney. Any other member who would like to ask questions from Attorney Gonzalez? Please proceed, Honorable Castro. Ito si Well, thank you, Mr. Chair. Follow up lang, Mr. Chair, doon sa questions ni Representative Barbers as regards to the monetization of content sa online, particularly YouTube, right? So, I'm just curious po. So, namamonetize po yung, depende yun sa viewers, tama ba? Or sa advertisement na pumapasok doon sa content noong content creator. Are you saying? Kasi sabi niyo po, namamonetize yung mga content noong mga creators. Opo. So, based doon sa mga pumapasok na advertisement. So, the whole thing is advertisement. Mr. Chair. Mr. Chair, monetization happens primarily through advertisements that appear on videos either before or in the middle of the video. Yeah, so who got to pay or who pay the content creator? Kasi, di ba sinasabi na namamonetize? So, sino ang nagbabayad sa kanila? Si Google LLC po, the main entity based in the United States, is the one that pays So, YouTube in creators. dollar, Yes, Mr. Chair. converted to peso. So, would you know paano po nakukuha yung tax? So, kung merong mang tax na nadiderive from that income sa mga content creator, would you know, Sir Chair? yung tax na nadiderive from Malacanang, di natin tatanungin yun. Yung tax lang na nanggagaling sa Google. Dapat yung tax din natin yun, yung mga nanggagaling sa Malacanang. Mr. Chair, so the creators nominate a bank account for their earnings, and the creators would usually be the ones to voluntarily declare their taxes with their local Internal Revenue Service. So, lahat po ng nababayarang mga content creator, are you monitoring din po kung they are paying taxes to our government? Mr. Chair, on the part of YouTube, we do not, and we believe that the local Internal Revenue Service are the ones who are monitoring that. So, do we have, Mr. Chair, invited guest from the BIR or resource person from the BIR, Mr. Chair? We have, Your Honor. So, may I ask the BIR, how do you monitor po yung mga income, mga taxes derived from the income generated by the content creator, Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, as stated by our colleague, we rely only on the voluntary declaration of the influencers insofar as their income, because there will be great difficulty in monitoring the same, considering that their income primarily comes from foreign income payers. So what we do, Mr.
Chair, is we audit and investigate the influencers, and we request data from the foreign tax jurisdictions who we have existing treaties of exchange of information with, and we cross-check or we compare the information that we receive from foreign tax jurisdictions or the other countries and their declared income tax returns. And from there, we determine how much they really earn and how much they really declared. That's Mr. Mr. Chair, at the BIR, are we not doing our job well or we remiss? Kasi bakit sinasabi yung voluntary? Kasi andyan naman yung yung platform, yung Google Philippines or yung YouTube. You can ask from them yung mga list ng mga nag-generate ng income. So bakit nag-aantay tayo ng voluntary from the content creator? Di ba, Mr. Chair, meron na tayong naipasang batas for that. So, can you clarify that, BIR? So, pwede po bang, parang hindi po kasi ako satisfied doon sa voluntary lang na na ginagawa. At kayo